Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang lumang farmhouse sa Tagaytay na puno ng mga lihim at kababalaghan? Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang karanasan na hindi niyo malilimutan. Isang bahay na tila paraiso ng kalikasan, ngunit may mga presensyang nagtatago sa dilim. Isang gabi, nagising si Edmar sa mga sigaw ng kanyang anak na si Fiona at dito nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran laban sa isang misteryosong nilalang. Sino nga ba si Mang Isidro at paano niya iniligtas ang pamilya ni Edmar mula sa panganib? Alamin natin ang buong kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Magandang araw po sa lahat ng mga tagahanga sa kwentong kababalaghan. Ako po si Edmar at nais kong ibahagi ang isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Salamat po sa inyong oras at pakikinig. Nakatira kami ngayon sa isang lumang farmhouse sa Tagaytay. Napadpad kami dito dahil sa bagong trabaho ng asawa kong si Gemma. Kasama namin ang aming anak na si Fiona na 5 taong gulang pa lamang. Ang bahay na ito ay parang kastilyo sa laki, puno ng mga antigong kasangkapan at napapaligiran ng mga puno at halaman. Isang paraiso ng kalikasan, ngunit may mga lihim na nagtatago sa likod ng kagandahan nito. Dumating kami sa lumang farmhouse sa Tagaytay, kasama ang asawa kong si Gemma at ang anak naming si Fiona. Ang bahay ay malakastilyo sa laki at may mga antigong kasangkapan. Ang paligid ay puno ng mga puno at halaman, tila isang paraiso ng kalikasan. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, napansin ko si Fiona na naglalaro mag-isa sa likod ng bahay. "Papa, kilala mo ba si Mang Isidro?" Tanong niya sa akin. Akala ko'y imahinaryo lamang ito, kaya't ngumiti lang ako at sinabing, "Oo naman, anak." "Lagi siyang nandiyan, Papa," sabi niya, "tutulungan niya tayo," dagdag ni Fiona habang naglalaro ng kanyang mga manika. Nagtawanan kami ni Gemma. Iniisip na normal lang ito para sa isang batang nag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Napansin ko rin ang kakaibang lamig sa paligid habang naglalaro si Fiona. Para bang may nagmamasid sa amin, ngunit pinaliwala ko lang ito. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang aming pag-aayos ng bahay. Naging abala kami sa pag-aayos ng mga kwarto at pag-aalaga ng mga halaman sa paligid. Hindi namin napansin agad ang mga kakaibang bagay na nagsisimulang mangyari. Isang gabi habang nagbabasa ako ng libro sa sala, narinig ko si Fiona na umiiyak sa kwarto niya. Agad akong tumakbo at nakita siyang nakaupo sa kama, nanginginig. "Papa, nandyan na naman si Mang Isidro sa labas ng bintana," sabi niya. Upang pakalmahin siya, ipinako ko ang bintana ng kwarto ni Fiona. Ngunit kahit na nakasara na ito, patuloy pa rin siyang natatakot. "Papa, kahit sarado, nandiyan pa rin siya," bulong ni Fiona habang yakap-yakap ang kanyang unan. Sinubukan kong tingnan ang paligid ng bahay mula sa labas, ngunit wala akong nakita. Naisip ko baka imahinasyon lang ni Fiona ang lahat. Isang gabi, habang natutulog kami ni Gemma, narinig namin ang mga kaluskos sa labas ng bahay. "Edmar, naririnig mo ba yan?" tanong ni Gemma, halatang kinakabahan. Tumayo ako at sinilip ang bintana, ngunit wala akong nakita. Sa bawat gabi, lalong lumalakas ang mga tunog. Hindi na kami mapakali ni Gemma. Nagdesisyon kaming magbantay sa gabi upang malaman kung ano ang sanhi ng mga ingay na iyon. Naglagay kami ng mga ilaw sa labas ng bahay upang mas makita kung may gumagalaw sa dilim. Sinubukan din naming maglagay ng mga kamera, ngunit palaging nawawalan ng signal tuwing gabi. Naging mas alerto kami sa bawat tunog, kahit ang pinakamaliit na kaluskos ay nagdudulot ng kaba sa amin. Isang gabi, nagising ako sa mga sigaw ni Fiona.
Agad akong tumakbo sa kwarto niya at nakita ko ang isang lalaking nakapasok sa loob. "Sino ka?" sigaw ko habang sinusubukan siyang labanan. "Ako si Sandro," sagot niya, may halong galit sa kanyang boses. Sinubukan kong labanan si Sandro, ngunit siya ay malakas at mabilis. Napalupig ako at bumagsak sa sahig. Dumating si Gemma upang tumulong, ngunit siya rin ay natalo ni Sandro. Habang nakahiga sa sahig, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may presensya ng iba. "Huwag niyong gagalawin ang anak ko," sigaw ni Gemma habang hinahawakan ang braso ni Sandro. Ngunit siya ay walang awa at itinulak si Gemma palayo. Nang tila wala ng pag-asa, biglang lumitaw ang isang misteryosong nilalang na kahawig ni Mang Isidro. Hinatak niya si Sandro palabas ng bintana at nawala silang dalawa sa dilim ng gabi. Niyakap ko si Fiona at si Gemma, nanginginig pa rin sa takot. "Ligtas na tayo," bulong ko sa kanila, ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis at siniyasat ang buong bahay. Si Sandro ay isang wanted na kriminal, sabi ng isang pulis habang tinitingnan ang mga bakas ng dugo sa sahig. Matagal na siyang nagtago sa lumang kamalig sa likod ng bahay. Dahil sa traumatic na karanasan, nagdesisyon kaming lumipat mula sa farmhouse. "Hindi na tayo ligtas dito," sabi ni Gemma habang nag-iimpake ng aming mga gamit. "Kailangan nating umalis sa Tagaytay," dagdag ko. "Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang pamilya ko." Habang nag-aayos kami ng mga gamit, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Alam kong si Mang Isidro iyon, nagbabantay pa rin sa amin. Napatingin ako sa lumang puno sa likod ng bahay. Tila may anino ng isang tao na nagmamasid sa amin. "Salamat, Mang Isidro," bulong ko habang isinasara ang pinto ng farmhouse. Alam kong hindi na namin siya makikita muli, ngunit ang kanyang presensya ay mananatili sa aming mga puso. Lumipat kami sa ibang bahay sa Tagaytay, ngunit hindi nagtagal at tuluyan na rin kaming umalis sa bayan upang makalimutan ang mga nangyari. Sa bawat paglipat namin, lagi kong iniisip si Mang Isidro. Alam kong siya ay isang protektibong espiritu na nagbabantay sa aming pamilya. Makalipas ang ilang taon, nakipagkita ako sa isang lokal na pulis na nagkwento tungkol sa mga dating may-ari ng farmhouse. Sina Lando at Imelda, sabi niya, minahal sila ng komunidad dahil sa kanilang kabaitan, lalo na sa mga bata. Napaisip ako, sino nga ba talaga sina Lando at Imelda? Bakit parang may connection sila kay Mang Isidro? Si Lando ay kilala bilang Mang Isidro, dagdag ng pulis. Mahilig siya sa paghahalaman at tinulungan niyang itayo ang parke sa bayan. Biglang lumiwanag ang lahat sa akin. Kaya pala, bulong ko sa sarili ko. Siya ang nagligtas sa amin. Hindi ko maiwasang magpasalamat sa kanya sa isip ko. Maraming kwento tungkol kay Mang Isidro, sabi ng pulis. Sinasabing nagbabantay siya sa mga bata at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Parang bigla akong nakaramdam ng init sa puso ko. Ang daming tanong sa isip ko pero parang nahanap ko na rin ang mga sagot. Ang revelasyon na ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa akin. Naisip ko na si Mang Isidro ay maaaring isang protektibong espiritu na nagbabantay sa aming pamilya. Sa kabila ng aming pag-alis, nagpasalamat ako sa espiritu ni Mang Isidro sa pagligtas sa amin mula sa panganib. Salamat, Mang Isidro, bulong ko habang tinitingnan ang lumang larawan ng farmhouse. Hindi ko alam kung paano ko siya mababayaran, pero alam kong naririnig niya ako. Sa aking puso naniniwala akong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ngunit nagdadala ng proteksyon at pagmamahal mula sa mga hindi nakikitang nilalang. Hanggang ngayon, tuwing gabi, lagi kong naiisip si Mang Isidro. Alam kong kahit saan kami magpunta, lagi siyang nandyan upang bantayan kami.
Mga kaibigan, ang kwento ni Edmar ay nagpapaalala sa atin na may mga lihim at presensyang nagtatago sa dilim. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang creepy Pinoy stories. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka si Mang Isidro ay nandyan lang sa tabi-tabi.